Si Shaker, hindi ka ba ganun kadesperada para paibigin pati anak ng isang cleaner? Kaya, kung makapaglabas ka ng 10 milyong piso ngayon, ako, luluhod at gagaya sa tahol ng aso para sa iyo? Ang lola ko, si Zan Baiting, ay hindi pwedeng maliitin ng kahit sino. ₱100 milyong piso, narito na. Wow, ang gwapo! Mas gwapo pa sa dating tatay. Aray, hayop kang pasaway ka. Tingnan mo at bubugbugin kita. Ang paghampas sa bata ay gawa ng duwag. Hindi ko alintana na harapin ka hanggang sa huli. Sige. Sa susunod, huwag kang magpakita sa amin ulit. Tara na. Lola, salamat sa inyo ng tito sa pagtulong sa akin at kay mommy. Ang bata na ito. Kamukhang kamukha ni Baiting. Siya nga ang apo ko sa tuhod. Pagkakataon nga naman. Lola, sa tingin ko ay baliw na kayo sa kagustuhang magkaroon ng apo sa tuhod. Baby, gusto mo ba ng tatay? Gusto. Here, gusto mo ba ng asawa? Ang apo ko. Mataas, malaki, at mahusay sa lahat ng bagay. Libre ko nang ibibigay sa'yo. May kasama pang ₱100 milyong piso bilang dowry. Kakakilala pa lang, humihingi na ng ₱100 milyong piso. Materialistang babae. Lola, sa tingin ninyo ba, ako, si Zan Baiting, ay magpapalaki ng anak ng iba? Tatay, ang mga mata niyo ni Baby ay magkamukhang magkamukha talaga. Miss Sha, alagaan mo ang anak mo. Huwag mong hayaang maghanap ng tatay kung kani-kanino. Mama, ayaw ba ako ni Tito? Ayaw ba niya maging papa ko? Hindi. Si Tito, kakakilala pa lang niya kay Bebe, kaya hindi pa siya gaanong sanay. Ang Bebe natin, ang pinakakaibig-ibig. Ang cute-cute ng batang ito. Ang tigas talaga ng puso mo. Ngayon, dapat kang maging ama sa kanila at asawa. Ako. 3,000 lang ang sahod ko sa isang buwan. Sigurado ka bang magpapakasal? 3,000 ang buwan ng sahod, pero nakakapaglipat ng 10 milyong yuan ng basta-basta? Wow! Papa, ang galing mong mag-ipon ng pera. Mga props lang yon sa pag-arte. Ang totoo, extra lang ako sa hengdian. Mga inupahan ko lang ang lahat ng taong yon. Gusto mo pa ring magpakasal? Basta bigyan mo ng birth certificate si Bebe. Handa akong magpakasal. Siguradong pwede. Narinig mo ba? Bakit ka pa nakatayo diyan? Hindi ka pa ba pupunta para kumuha ng kasal kasama ang asawa mo? Ang ganda, isang kasal, isang bonus. Kinuha na ang lisensya. Pero huwag mong ipapaalam ang kalagayan ng pamilya namin. Sige. Ako, maaari akong tumulong sa'yo na itago. Ipinapangako ko, magugustuhan mo si Kaer balang araw. Imposible. Nakasal ako sa isang lalaking kakikilala ko lang 2 oras. Bakit pamilyar sa akin ang amoy ng babaeng ito? Naghalikan si Papa at Mama. Pasensya na. Tama na. Sa akin ang tricycle na ito. Lola, sumakay ka! Hindi ganoon iyon. Hindi ka ba marunong magmaneho? Ihahatid ko na lang si Lola. Bakit ka nakatayo lang? Hindi ka kasya rito. Umalis ka na. Bebe, halika rito sa lola. CEO Jean. Hindi ko akalain na gagamitin pala sa blind date nyo. Ang lumang tricycle ay nagamit talaga, pero ito, isang babaeng diborsyado at may anak. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Para lang suyuin si Lola. Nahanap na ba siya? Pasensya na, nagdagdag na ako ng tao, pero hindi pa rin siya makita. Ang nakahanap sa iyo noon. Gising ka na. Buti na lang at nakita mo ako. Kung hindi ay tapos ka na. Okay ka na. Aalis na ako. Magdagdag pa ng tao. Dapat siyang mahanap, siya lang.
Ang karapat-dapat na maging asawa ko, si Zan Baiting. Opo. Bakit napakabagal magmaneho? 4 ang gulong. Mas mabilis pa ang may 3 gulong. Opo. CEO, ang lola ay papunta na rito. Mukhang malalaman na ang sikreto ng CEO. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos sa pag-aayos. Hindi mo na kailangang bayaran, umalis ka na. Salamat. Bakit ka pa nakatayo diyan? Umalis ka na. Masusunod. Ang yaman pero ang bait pala. Nako, Lola Bebe, umupo kayo ng maayos. Pupunta na ako sa kumpanyang Quican para magtrabaho. Quican, hindi ba ito ang bagong kumpanyang binili ni Baiting? Boss John, lahat ng disenyo ng mga designer ng Quican ay narito. Ang sapatos na kristal na ito ay bago at kaakit-akit para sa kasalukuyang merkado ng kababaihan. Ito ang magiging pangunahing produkto para sa quarter na ito. Masusunod. Halika, lahat, uminom kayo ng milk tea. Hinihintay mo pa ba akong hilahin ang upuan na ito para sa akin? Paumanhin po, Ate Jawen. Pati ba naman isang intern ay maglalakas loob na makipantay sa akin? Tumayo ka sa gilid. Mga kasamahan, ang bagong presidente ay nakumpirma na ang pangunahing produkto natin sa quarter na ito, ang sapatos na kristal. Kaya ngayon, tawagin natin ang designer ng sapatos na kristal na ito, Hindi ko akalaing napili ang gawa ko. Ginang Zhao Wen. Umakyat ka sa entablado upang ipaliwanag ang disenyo na ito. Ang manager, hindi ka ba nagkamali? Ako ang nagdisenyo ng sapatos na kristal na ito. Ako ay isang magaling na mag-aaral mula sa prestihiyosong paaralan. Mula pagkabata, sinanay ako ng mga eksperto. Kailangan ko pa bang nakawin ang iyong disenyo? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang sapatos na kristal na ito. Ngunit mayroon akong orihinal na draft. Sino ang nakakaalam kung hindi mo ninakaw ang orihinal na draft ni Binibining Zhao? Manager, kung kinakampihan mo siya, hahanapin ko ang presidente. Naniniwala akong ipagtatanggol ako ng presidente. Presidente. Mahal, Ikaw, sinabi mo bang ang bagong presidente ay asawa mo? Ha? Magandang upuan ito. Naku, naayos ko na po ang upuan ng presidente. Upo. ikaw yung may-ari ng Mercedes-Benz? Ang presidente ay nagtatrabaho bilang part-time na driver ng Didi. Talagang hindi maganda ang sitwasyon ng ekonomiya. Sabi ko na nga ba, ang asawa ni Shaki Air. Paano naman magiging presidente? Anong nangyari? Hindi pa nagsasalita ang presidente. Sino ka para magsalita? Ikaw na empleyado lang. Ano naman kung empleyado lang? Hindi ko papayagan na sabihan mo ng ganyan ang asawa ko. Ang babaeng ito ay nasa sarili niyang gulo, pero gusto pa rin akong protektahan. Presidente, ang pares ng sapatos na kristal na ito ang disenyo ko. Si Zhao Wen ang nagnakaw ng aking disenyo. Ito ang aking disenyo ng guhit kamay. Presidente, si Xia Keer ang naninira ng iba habang siya mismo ang may sala. May disenyo rin si Ginang Zhao. Sabi ng Feng Shui Master, hindi raw ako dapat magtrabaho ngayon, kaya ipaubaya ko na ito sa aking matatalik na kaibigan. Ikaw na ang tumingin. Ang dalawang drawing ng disenyo na ito, hindi talaga makilala kung alin ang totoo. Mabuti na lang at kinopya ko ang disenyo ng maaga. Paano kung sabihin ninyo ang konsepto ng disenyo ninyo? Ang konsepto ng disenyo ko ay para matugunan ang pagnanasa ng maraming kababaihan para sa pag-ibig at fairy tale. At gusto pa rin komportable isuot. Hindi mo inasahan siya, Kier, di ba? Kabado ko rin ang konsepto ng disenyo. Asawa ko? Ano sa tingin mo? Sino ang hindi marunong magsaulo? Maari bang peke ng sample? Ang mga sample ng disenyo ng Quican, palaging ginagawa ayon sa sukat na ibinigay mismo ng designer.
Jiao Wen. Maglalakas loob ka bang subukan ito? Pasensya na. Na-sprain kasi ang paa ko noong nakaraang araw. Malamang, hindi ko ito masusuot. Hindi mo kaya o hindi ka naglalakas loob? Ang integridad ng empleyado ay mahalaga sa pag-unlad ng kumpanya. Para maging patas, ikaw na ang magsuot ng sapatos na kristal para kay Shia Keer. Ikaw? Wala kang year-end bonus? Wag na. Wala na ba kayong masabi? Kayo pareho. Dahil sa pangungopya at pagtatakip, bababa ang posisyon ninyo at kukunin ang sweldo. Binibining Shia, lubos akong humahanga sa inyong gawa. Binabati kita. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na empleyado ng aming kumpanya. Ang galing. Salamat, Presidente. Salamat din sa iyo. Mahal. Ang babaeng ito ay may talento nga. Minamaliit ko siya. Sige na, lumabas na kayong lahat. Ginoong Jean, grabe ang pagmamaliit at pagpuri sa bagong kumpanya. Ang ginang ay naging sentro ng atensyon ngayong gabi. Ang team building mamaya ay baka, Wala akong pakialam sa mga bagay niya. opo. Kung gayon, aalis na po ako ngayon. Teka, ang pulong ngayong gabi ay ipagpapaliban. Balingkinitang salita na lalaki. Nagpapanggap na bida sa trahedya mag-isa dito. Iniisip ko lang na mag-overtime para makadagdag sa panggastos sa bahay. Hindi ko inakala na ganoon siya katipid. Mukhang nagkamali ako noon tungkol sa kanya. Hindi ko pa kailangan na ikaw ang bumuhay sa pamilya. Bakit hindi ka pupunta sa team building? Pagtawanan lang ako ng mga tao sa suot kong ito. Kung hindi ka pupunta, mas lalo lang silang hindi magpapahalaga. Hindi. Masyadong mahal ito. Umalis na lang tayo. Dito ay libre ang makeup at hair at pwede ring umarkila ng damit. Talaga? Dito umuupa ang buong crew ng aming palabas. Halika na. Baiting, ipinadala na ni Bebe ang mga bagay na kailangan mo. Na-deliver na po ang inyong order. Bilang ganti, si Beibei na delivery person ay pwedeng pumili ng kahit anong damit na gusto niya dito. Ang galante ni boss. Maganda ba? Wow, mommy prinsesa ka ba? Ang ganda! Paano naman ang isang prinsesa na walang korona? Hindi maaari iyon. Ang mga ito. Hindi ba ito masyadong mahal? Lahat ng ito ay pwedeng arkilahin, huwag kang mag-alala. Servidor, iswipe ang card. Maligayang pagdating, kagalang-galang na Diamond member, Ginoong Zan. Anong klaseng walang saysay na gilas ito para sa bagong card? Anong membership? Hindi ba niya niloloko kang umutang ng malaking interes? Ayoko na nito. Walang libreng tanghalian. Ito ay nakuhang premyo mula sa blind box na may kasamang hidden edition. At isang diskwento na 70% sa lahat ng items. Talaga? Mama, hindi ko maabot ang zipper sa likod ng damit. Bebe, ang ganda mo ngayon. Gusto mong sumama kay mama sa team building? O sige. Ayon sa patakaran ng kumpanya, isang miyembro lang ng pamilya ang pwedeng isama sa team building. Oo, tama. Si Bebe lang ang isasama ko. Tara na. Ma'am, lahat ng miyembro na nag-shopping dito sa aming tindahan ay mayroong espesyal na serbisyo ng sasakyan. Gusto niyo po ba? Hindi ligtas ang pagbibisikleta. Sumakay tayo sa espesyal na sasakyan.
Si tatay ang pinakamaalalahaning lalaki sa buong universo. Sana totoo na pamilya kami. Tara na. Mukhang mahal ang jade pendant na ito. Ate Wenwen, ang ganda mo ngayon. Mas lalong pinuti ka ng kwintas sa leeg mo. Talaga? Ordinaryong kwintas lang ito, bigay ng boyfriend ko. Mga 5 milyong yuan lang. Nga pala, bakit hindi dumating si Xiaoker? Baka masyado siyang mahirap, kaya hindi na lang siya dumating. Ay, tingnan niyo ang plaka ng kotse. 58. Ito ang sasakyan ng unang pamilya sa imperial na syudad. Ang angkan ng Zan. Sa buong buhay ko, nakita ko rin ang isang malaking personalidad mula sa pamilya Zan. Ang ganda ng babaeng iyon. Kaninong dalaga siya? Si Summer. Pagdating pa lang, inaagaw ng atensyon. Gusto mong mamatay. Kung hindi ako nagkakamali, ang suot na korona ng babaeng iyon ay isang antigong korona ng Maharlika ng Inglaterra. Ang halaga ay hindi matansya. Nagkamali ka ba ng tingin? Ito ang bigay ng asawa ko sa akin, hindi ito isang antigong korona. Tama, ang antigong korona na iyon ay matagal nang nakolekta ng Jan Group sa museo. Si Summer at ang asawa niya, kahit habang buhay magtrabaho, ay hindi nila kayang bilhin. Ano ba ang biro? Nakita ko na ito sa pribadong museo ng Zan Group. Hindi ako maaaring magkamali. Siguro bumili lang ng peke, para lang magpakitang gila sa team building, tama? May tao ba dyan? Kunin ninyo ang peking ito at itapon. Opo, sige. Masama, wag mong apihin ang nanay ko. Halos makalimutan ko na ang salot na ito. Katulad siya ng nanay niya, isang basura. Ang salot ay bulok at mabaho. Ngayon ay bibigyan kita ng pambanggo. Bitawan mo siya. Allergic siya sa pabango. Allergic? Kung gayon, sige. Ibalik mo ang gamot ko. Gusto mo? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ano nang gagawin mo? Sa akin na lang. Huwag mong idamay ang buhay ng anak ko. Talaga? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Sige, luluhod ako. Mama, wag. Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo ang anak ko. Ang hina mo namang kumatok. Hindi ka ba kumain? Pakawalan mo ang anak ko, pakiusap. Sabi ni Lola, kapag nasa panganib, tawagan lang ang numerong ito at pupunta agad si Papa. Pati ba ang report nagkakamali pa rin? Bakit ko pa kayo inupahan sa Zanshi? Paumanhin, Janzong. Ako? Papa, iligtas mo kami ni Mama. Ihanda ang sasakyan. Opo. Shakir, ang isang hamak na tulad mo ay nangangahas na kumontra sa atin. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang dapat mangyari. Pakiusap. Hindi na talaga pwedeng maghintay ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang gamot. Gusto mo? Gumapang ka tulad ng aso at kunin ang gamot. Mama, wag. Tigil lahat. Dalhin siya sa ospital. Opo. Kakaiba. Bakit ganito kasakit ang puso ko? Huwag mo akong intindihin. Tingnan mo si Beibei. Huwag kang mag-alala, hindi siya magiging anuman. Pero kayong lahat, magkakaproblema. Kailan pa naging karapatan ng isang mekaniko na magpakitang gilas dito? Sio, Ang lakas ng loob ninyo. Nasaktan ng mag-ina ni Xiaoquer. CEO, hindi ko lang matanggap na ginaya ni Xiaoquer ang inyong koronang pamana.
kaya ko siya sinaktan. Ginaya? Iyong walang katulad na hiyas sa buong mundo, dinala ko mismo para sa mag-ina. Paano? Paano nangyari iyon? Ano ang gagawin sa mga taong ito? Nasa sa inyo ang desisyon. Sino man ang naglakas loob na saktan ng aking asawa, babayaran nila ito ng libu-libong beses. CEO, patawarin niyo po ako. Si Jawen po ang nag-utos sa akin na gawin ito. CEO, wag niyo pong pakinggan ang sinasabi ng mekanikong ito. Hindi ko sinasadya. Ang utos niya ay utos ko? Hilahin niyo silang lahat pababa. Ayos ka lang ba? Paumanhin. Hindi ko alam na ang koronang ito ay pamana ninyo. Huwag niyo pong sisihin si Baiting. Sa puntong ito, ang una niyang inisip ay protektahan ako. Kapag ibinigay na sa iyo na iyon, hindi mo na kailangang ibalik. Pero, May lakas pa para magsalita ng napakaraming mukhang hindi rin malala ang pinsala mo. nag-aalala lang ako sa iyo, di ba? Pero mabait talaga ang CEO sa iyo. Pati pamana kayang ibigay sa iyo. Kung hindi siya magiging mabait sa akin, kanino pa? Chinese ba ang sinasabi niya? Bakit parang mali ang dating? Hindi kaya magkaibigan sila? At ang CEO? Nako, nawawala ang aking jade pendant. May ginagawa pa ako. Aalis na ako. Bakit napakawalang ingat ng babaeng ito? Abejan, ang babaeng ipinahanap niyo sa akin, mukhang may pahiwatig na. May nakita akong nagbebenta ng kabilang kalahati ng iyong jade pendant sa Jade Store ng Kanlurang Lungsod. Puntahan mo ang Jade Store na iyon. Mama, huwag kang mag-alala. Subukan mong isipin muli. Hindi kaya na ilagay mo sa ibang lugar? Hello? Nakakita ka ba ng jade pendant? Ang tinutukoy mo ba ay ang dobling isda na jade pendant? Wala. Paano mo nalaman na dobleng isda na jade pendant? Ako nagpahula lang ako. Ito ang natatanging ari-arian na iniwan sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Saan mo ito nilagay? Masamang Ali. Sabihin mo agad. Kung hindi, magagalit sa'yo ang aking mama. Mga baliw talaga kayo. Nandoon lang iyon sa Jade Store sa kanto. Kayong bahala maghanap. Tara. Abejan, ito ang tindahan. Sir, anong bibilhin niyo? Pili lang kayo. Mayroon ba kayong ganitong jade pendant sa inyong tindahan? Kakabili lang po ng isang ginang. Sinabi niya na ito raw ang kanyang pag-aari. Sa kaya, kung ganoon, ano ang hitsura niya? Ang daming tao araw-araw, hindi ko na talaga matandaan. Kung ganoon, nasaan ang CCTV ng tindahan mo? Sariling maliit na tindahan, saan naman kukuha ng CCTV? Sir John, nang pumasok ako kanina, parang may CCTV sa labas ng kalye. Tingnan mo, hanapin ang taong bumili ng jade pendant na iyon. Opo. Sir John, nakuha na ang CCTV footage. Sa araw na iyon, may kasama pa. Ang iyong asawa sa tindahan? Si Shaker? Siya kaya? Mr. Jan, Bakit ka nasa City West Jade Store? paano niya nalaman na pumunta ako doon? Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya lubusang kilala. Nabenta na minsan ang jade pendant. Hindi dapat ipagmalaki ang yaman. Ako, ipinagbili ko ang sarili kong alahas. Itong jade pendant na ito, nakita mo na ba? Hindi ko pa nakita. John Baiting, ano ba ang iniisip mo? Paanong magiging siya ang babaeng ito? Nga pala, Sir Jan, paano mo nalaman na pumunta ako sa tindahan na iyon? Ako? Dumaan ako? Nagkataon lang na nakita ko? Mr. Jan, yung sinabi ko noon tungkol sa pagrehistro kay Beybey, may oras ka ba ngayon? Tara na. Kung magtatagal ka pa, titigil na ang ulan. Hawakan mo lang ng maayos ang payong.
Mama. Ang amoy na ito. Bakit halos kapareho ng amoy ng babaeng iyon noon? Anong amoy mo? Ang amoy ko? Ito ay isang uri ng insenso na ginagamit ng mga babae sa aming probinsya, sa Yuxiang. Bakit? Wala, tara na. Pagkatapos nito, marami pa akong ibang gagawin. Punan muna ang impormasyon. Ang bahagi ng ama, pwede bang huwag muna punan? Nandito naman ang tatay ng bata, hindi ba? Anong mahirap sa pagpuno ng pangalan? Magkamukhang magkamukha ang mag-ama, tapos sasabihin hindi. Problema ninyo sa pamilya, kayo ang mag-ayos. Basta, kumpleto lang ang dokumento bago maiproseso. Susunod? Ginoong Zan, ang bahagi ng ama, pwede bang pansamantala kong isulat ang pangalan mo? Bakit hindi mo isusulat ang pangalan ng tunay niyang ama? Ako, dahil hindi ko rin alam kung sino ang tunay niyang ama. Hindi mo man lang alam kung sino ang ama ng bata. Gaano ka naman kawalang hiya? Tita Zan, napakabuti mo sa akin at kay Mami. Ayaw mo ba talagang maging tatay ni Baby? Nakapagtataka, bakit hindi ko palaging mapigilan ang sarili kong maging mabait sa batang ito? Pansamantala mong maisusulat ang pangalan ko. Maraming salamat, Ginoong Zan. Yay! Sa wakas, naging tunay na tatay ko na siya. Ang tirahan ninyong tatlo, ikaw, si Kier, at si Bebe, naayos ko na. Hindi naman pwedeng maghiwalay kayong tatlo, hindi ba? Ngayon, dalhin mo ang mag-ina at doon na kayo tumira. Lola, Gusto mo pa ba ako susundin ka ng lola mo? Daddy, ang ganda ng kwarto niyong... ang mga kwarto dito, pwede ninyong piliin ang gusto ninyong tirhan. Siguro napakamahal ng bahay na ito. Di ba sabi mo wala kang bahay? Ito ay... bahay ito ng isang kamag-anak ko. Nakikiusyoso lang kami dito. Nakita kitang magbenta ng jade last time. Hula ko, wala kang gaanong natirang pera. Simula ngayon, ang gastusin sa bahay ay gamitin mo ang pera sa card na ito. Huwag na. Mahirap din kitain ng pera. At saka, may sweldo naman ako, kaya kong magdagdag sa gastusin sa bahay. Tanggapin mo na lang. Kung magkulang, saka mo gamitin ang pera dito. Daddy, napili ko na. Gusto ko sa kwartong iyon. Sige. Kung gayon, doon kami sa kwartong iyon ni Bebe. Hindi pwede, Mami. Dapat kasama mo si Daddy sa isang kwarto. Sabi ng teacher, lahat ng Mami at Daddy ay dapat matulog. Bebe, ayusin na natin ang mga gamit natin. Halika. Mama, Tara na. Kailangan pa kasing pumasok ni na mama at papa sa opisina mamaya. Bakit nung tumingin siya sa akin kanina, parang may kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag? Imposible! Hindi siya maaaring si Shaker. Ginoong Jean, hinahanap po kayo ng panganay na binibini ng pamilya Shen. Huwag mo akong hayaang makita siya. Palabasin mo siya. Sayang, nakaakyat na ako. Ginoong Zan, ako ang pinili ng lola mo para pakasalan mo. Kung hindi mo ako papansinin, hindi naman yata tama iyon. Hindi ba sinabi sa iyo ng lola ko? Kasal na ako? At mayroon na akong 5 taong gulang na anak na babae. Ano ngayon? Ang pagpapakasal ni Ginoong Zan, walang kahit anong balita sa buong Longchuan. Ang babaeng iyon, siguradong hindi karapat-dapat ipakita. Ang pagpapakasal sa pamilya Shen ay magdudulot lamang ng kabutihan sa pamilya Zan. Si Ginoong Zan ay isang matalinong tao. Dapat alam niyang mas sulit kung ako ang pipiliin niya. Hindi kailangan ng pamilya dyan ng kasal para sa alyansa. Lumabas ka kasama ang mga tao mo. Binibining Shen, halika na po. Zan Beiting, maaangkin din kita balang araw. Protektahan ninyo ang mag-ina na sina Shia Keer. Huwag ninyong hayaang guluhin sila ng sinuman. Masusunod. Magpadala ng tao upang imbestigahan ang asawa at anak ni Jan Beiting. Jan Beiting, akin ka lang. Masusunod, binibini. Bulag ka ba? Paano ka magmaneho? Patawad po, binibini. Bigla na lang kasing lumabas ang babaeng iyon. Kung gusto mong mamatay, lumayo ka na lang. Huwag mong lalapitan ng akin. Fei-Fei. Ikaw ba si? Care.
Ang gutom ko. Fei, nandito na ako. Mag-ingat ka, Fei. Ayos ka lang ba, Fei? Patawad, Kier. Dahil sa akin, napasok ka rin. Ayos lang. Ang magkakaibigan lang ang may parehong marka. Hindi ako nasasaktan, Fei. Marami akong masarap na pagkain sa bag ko. Sa susunod, kapag gutom ka, hanapin mo lang ako. Huwag ka nang gagawa ng mga delikadong bagay, ha? Napakaswerte naman natin, Kier. Ihahatid na kita pa uwi. Sige, Pagkamatay ni Mama, ipinadala agad ako ng pamilya Shen. Doon ko lang nalaman na anak ako sa labas ng pamilya Shen. noong umalis ka noon, nag-alala ako ng matagal. Hindi ko inaasahan. Umuwi ka para maging isang mayamang binibini. Fei, nakikita kong napakaganda na ng buhay mo ngayon. Tuwang-tuwa talaga ako para sa iyo. Hindi rin madali ang maging isang mayamang binibini. Para sa kapakanan ng pamilya Shen, pinilit ako ng aking madrasta na makipag-alyansa sa pamilya Jan. Mabuti na lang at guwapo naman ang lalaki, kaya medyo nasiyahan ako. Jan ang apelido? May kaibigan din akong Jan ang apelido. Ano ang Fei, nakarating na ako. Mauna na ako. Maaari ba akong umakyat at umupo? Gusto ko sanang makita ang anak mo. Kung kamukha ba niya ang mama niya noong bata pa siya. Oo naman, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Tara. Bumalik ka agad dito. Sige. Patawad, Kier. Bigla akong nagkaroon ng kailangan. Baka hindi na ako makapunta para makita ang anak mo. Sa susunod na lang tayo pumunta. Sige. Pakibigay ang inihanda kong regalo kay Ginang siya. Wag na, Fei. Masyado itong mamahalin, hindi ko ito matatanggap. Bakit ka nagpapaka-formal sa akin? Kahit may anak na, dapat tandaan pa ring magpaganda sa sarili. Naalala ko ang mga damit na isinusuot mo noong bata ka. Talagang araw-araw ay iba-iba. Salamat, Fei. May anak na pero hindi pa rin matino. Naiisip lang namang akit ng lalaki. Ibinagsak ang bata sa ating gabi at ngayon lang bumalik mula sa paglalaro kasama ang ibang lalaki. Ang galing mo talagang ina. Inaayos ko muna si Bebe bago ako umalis. At ang naghatid sa akin pa uwi kanina ay ang aking matalik na kaibigan. Marami pa siyang binili para sa akin. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa akin. Hindi ako interesado sa magulo mong pribadong buhay. Pero sinabi ko na sa iyo, habang tayo ay kasal, pakiusap, panatilihin mo ang iyong dangal. Zan Baiting, hindi kaya mayroon kang maling pagkaunawa. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa akin. Bukas, gustong makita kayo ng lola at ni Bebe. Mama, ang ganda ng damit mo. Hindi pa nakita ni Bebe dati. Ito ay noong bata pa si Mama. Binili ito ng matalik kong kaibigan para kay Mama. Maganda, di ba? Huli na ng gabi? Magpahinga na kayo. Ginoong Zan, ito ang bento na inihanda ko para sa iyo. Huwag mong sayangin ang oras sa paggawa nito sa hinaharap. Hindi ko kailangan. Ipasubmit agad sa marketing department ang bagong proposal. Opo. Pangkalahatang tagapamahala Zan, may mensahe mula sa katiwala, nagtatanong kung ano ang gusto mong kainin ngayon, ipapadala raw mamaya. Hindi na kailangan. Naihanda na ni Shakier ang bento para sa akin. Ang pihika ni pangkalahatang tagapamahala Zan, handa siyang kumain ng lutong ng estranghero. Pangkalahatang tagapamahala Zan, hindi kaya nahuhulog na ang loob mo sa may bahay? Imposible. Ang mamahalin ko lang ay ang may-ari ng Jade Pendant. Iniisip mo ang mga ito dahil sobra kang nababato. Nahanap mo na ba kung sino ang kumuha ng Jade Pendant sa Jade Factory noong nakaraang beses? Pasensya na, Mr. Jan. Magdadagdag ako ng tao para ipagpatuloy ang paghahanap. Umalis ka na. Opo.
Mr. Zan, diretsahin ko na. Basta pakasalan mo ako. Ang Shen Group sa hinaharap ay magiging sa Zan family. Bakit hindi mo palubusin? Ang Shen Group ko ay pangalawa lang sa Zan family. Ang Shen Group ay mukhang malakas lang pero mahina sa loob. Hindi ko pa rin binibigyan ng pansin ang Zan family ko. Sinabi ko na noong nakaraang beses, hindi kailangan ng Zan family ng marriage alliance. Lumabas ka. Baka gusto ni Mr. Zan ang uri ng asawa na mahusay at mabait? Kaya ko ring subukang umarte para kay Mr. Zan. O baka, mas gusto ni Mr. Zan isang mabait na asawa sa harap ng tao. Pero sa likod, isang babaeng malandi. Ayaw ko sa uri mong babaeng pabaya at marumi. Lumayas ka. Sabihin mo, anong nangyari sa peklat na ito? Bakit biglang ganito kadaling magalit si Mr. Zan? Narinig ko dati na may hinahanap siya. May kinalaman kaya ito sa peklat na ito? Simula pagkabata ko pa itong peklat na ito. Bakit, Mr. Zan? Baka. Yung nagligtas sa akin sa tabing dagat dati? Baka ikaw yun? Naaalala mo pa ba itong jade pendant na ito? Hindi ba ito ang jade pendant ni Kerr? Si Kerr pala ang matagal nang hinahanap ni Mr. Zan. Kung hindi ko pa makuha si Mr. Zan, tiyak na hindi ako patatawarin ni Tita. Kilalanin ko muna. Ang jade pendant ko. Dati sa tabing dagat. Aksidenteng nawala ang kabilang kalahati. Hindi ko inakala. Nasa iyo pala, Mr. Zan. Baka, ikaw ang taong niligtas ko noon? Ang tagal na pala nating pinagtatagpo. Sa wakas, nahanap din kita. Sa wakas, nahanap din kita. Peiting, salamat sa paghatid sa akin. Nakatira akong mag-isa. Gusto mo bang umakyat sandali? Mayroon pa akong mga gawain sa kumpanya. Kailangan ko nang umuwi. Bakit pakiramdam ko ay iba si Shen Fei sa babaeng nagligtas sa akin 6 na taon na ang nakakaraan? Hindi naman mahirap ang pamilya Shen. Bakit mo ipinagbili ang kabilang kalahati ng jade pendant sa tindahan ng jade? Ang jade pendant ay pamana ng aking ina. Sa tuwing nakikita ko ang natitirang kalahati, nalulungkot ako. Kaya sa isang iglap ay naibenta ko ito. Sabi ng may-ari ng tindahan ng jade, binili mo itong muli pagkatapos. Ang kabilang kalahati ng jade pendant? Maaari ko bang makita? Ang kabilang kalahati ay nasa aming bahay sa probinsya. Kukunin ko ito sa loob ng ilang araw at ipapakita sa iyo. Peiting, aalis na ako. Sir John, naimbestigahan ko na si Miss Shen ayon sa iyong utos. Lumaki siya sa Yuxiang noong bata pa siya. Pagkatapos lang siya kinuha pabalik sa pamilya Shen. Ang utos mo dati na hanapin ang babae mula sa Yuxiang, ito ay tumugma rin. Si Miss Shen siguro ang taong hinahanap mo. Naiintindihan ko. Kailangan na ba nating ihanda ang divorce agreement ninyo? Ni Xia KR ngayon? Sa ngayon, hindi muna. Hintayin na lang natin kapag naipakita na ni Shen Fei ang kabilang kalahati ng jade pendant. Opo. Mukhang hindi kayang bitawan ni Sir Zan. Care. Halika, tingnan mo ang mga pinamili ko. Lahat ito ay mga pinakabagong koleksyon ng pang-spring at summer na damit pambabae. Ay oo, may mga damit din ako para sa anak mo. Bumili din ako ng ilan. Sana magustuhan niya ang padala ng kanyang ninang. Fei, salamat. Pero sa susunod, huwag ka nang gumastos ng ganyan. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung hindi ikaw ang pagbubutihan ko, sino pa? Dahil sa sobrang bait ko sa iyo, kahit na magpanggap ako bilang ikaw para makuha si Zan Beiting, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Kerer, nasaan ang jade pendant mo? Naaalala ko noong bata pa tayo lagi mo itong suot. Bakit hindi mo na sinusuot ngayon? 6 na taon na ang nakalipas na wala ang kalahati. Natatakot ako na baka mawala rin itong kalahati. Kaya palagi ko itong inilalagay sa bag ko. Kerer, naaalala mo pa ba kung paano ito nawala? Hindi ko na maalala. Siguro sa tabing dagat sa Xia. Aksidente kong nawala. Naaalala ko na magaling kang lumangoy? Baka nawala mo ito noong iniligtas mo ang isang tao? Siguro nga. Marami na rin akong nailigtas na tao. Wala akong matandaan. Kung ang taong iniligtas mo noon ay lumapit sa'yo at sabihin gusto kanyang pakasalan, anong gagawin mo?
Ang mga taong nailigtas ko, hindi man 10 pero 8 tao na. Kung bawat isa sa kanila ay sasabihin, gusto nila akong pakasalan, hindi ba ako magiging superwoman para sa lahat? At may anak pa ako, hindi ako papayag. Tutal si Zan Baiting. Imposibleng pakasalan ng isang babaeng may anak na. Ang utang na loob na iyan ay walang silbi sa'yo, kaya ibigay mo na lang sa akin. Kilala ko ang isang napakahusay na jade carver. Bakit hindi mo muna ibigay sa akin ang jade pendant? Ipaparestore ko sa kanya ang isa pang kalahati para sa'yo. Talaga? Maraming salamat, Fei-Fei. Northting, I heard from assistant. You only pretended to marry to appease your grandmother. Now that I'm back, when are you going to divorce that woman? Did you get your jade pendant back from the beach? Are you still suspecting that I'm lying to you? Look, this is my jade pendant. The other piece was lost 6 years ago when I saved you on the beach in Xi'an. It really was her who saved me back then. I'm sorry, Xiaofei. I shouldn't have doubted you. It's okay, I understand. Given your status, it's only right to be cautious. So, when are you going to divorce that woman? I'll tell her today. Bebe, Mommy already told you, we have to wait for Daddy to come home to eat together. Daddy loves Baby so much. He surely won't let Baby go hungry and get thin. Daddy, you're back. Mommy really loves you so much. She's even willing to let Baby go hungry to eat with you when you come home. Baby isn't Mommy's number 1 anymore. Bebe, you're talking nonsense again. Bebe, go back to your room first. I need to talk to your mommy. Nahanap ko na ang babaeng mahal ko. Kailan ka ba libre? Pumunta tayo sa rehistro at maghiwalay na. Okay lang po sa akin. Bahala na si Mr. Jean sa schedule. Bati po Mr. Jean, nahanap ninyo na ang babaeng mahal ninyo. Yang babaeng yan, talagang swerte siya, na makakilala ng isang lalaking kasing buti ninyo. Bilang kapalit, ikaw at si Bebe ay pwedeng manatili dito. Hindi nyo kailangan lumipat. Hindi na po. Napag-usapan na po kasi na kapag nahanap nyo na ang mahal nyo, maghihiwalay na tayo. Wala po kayong utang na loob sa akin. Hindi nyo kailangan mag-alala na wala kaming matitirhan. Pwede kong dalhin si Bebe sa bahay ng childhood friend ko muna. Manatili ng ilang panahon. Tutulungan niya ako. May napaghandaan na pala. Hindi ako nagmamadali. Hindi nyo rin kailangan magmadaling lumipat. Bago tayo maghiwalay, ayokong magkaroon ng anumang eskandalo na makakasakit sa lola ko. Kaya, ikaw at si Bebe, manatili muna dito. Kung gayon, sige, buwan-buwan, ibibigay ko ang bayad sa upa sa inyo. At saka, para maiwasan ang mali siya, mas mabuting huwag na rin po kayong umuwi sa gabi. Hindi mo kailangan sabihin. Alam ko na rin. Daddy, wag kang umalis. Pag umalis ka, wala na naman Daddy si Bebe. Bitawan mo siya, Bebe, hindi mo siya daddy. Mama, wag mong paalisin si Papa. Sasabihin ng mga kaklase ko sa kindergarten na ako raw ay walang papa at hindi na nila ako kalaro. Bebe, huwag ka nang umiyak. Hindi na ako aalis. Kung gayon, mangako kayo kay Bebe na hindi kayo mag-aaway at hindi kayo maghihiwalay. Si Mama ay nangangako sa iyo na hindi na kami mag-aaway ni Papa at hindi na kami maghihiwalay ni Papa. Patawad. Bebe, niloko ka ni Mama. Papa, kailangan mo ring mangako. Sige, nangangako si Papa na hindi na kami mag-aaway ng iyong mama at hindi na kami maghihiwalay. Umiiyak. Ngayon, ngingiti ka na ba? Halika, ngumiti ka nga kay... Bakit ganyan din ang galaw mo? Sinasabi mo ang pagpisil sa pisngi? Hindi ba't ginagawa lang yan ng lahat? Zan Baiting, ano ba ang iniisip mo? Isang ordinaryong galaw lang ito. Sige na, Bebe. Kumain muna tayo.
Nahanap ko na si Shen Fei. Bakit ko pa rin iniisip si Xia Keer? Sa wakas, nakatulog na rin siya. Salamat kanina, Ginoong Zan. Bukas ng umaga, susunduin kita para pumunta sa rehistro ng diborsyo. Huwag ka nang gumawa ng anumang palusot para patagalin. Ang ibig mong sabihin, sadyang pinatagal ko lang si Bebe para pigilan ka, para hindi ka makaalis? Mas mabuti kung hindi. Punan mo muna ang application form, balik ka pagkatapos ng 1 buwan para sa proseso ng diborsyo. Ang tagal naman. 2 buwan pa lang kayong kasal, di ba? Masyadong matagal? Sa susunod, pag-isipan mo munang mabuti bago ka magpakasal agad. Susunod na. Pirmahan mo muna ang kasunduan sa diborsyo. Napirmahan ko na. Pagkapirma mo, magpapadala ako ng tao para kunin. 1 buwan mula ngayon, dumiretso na sa pagproseso ng papeles. Sir Jan, uuwi ka pa ba ngayong gabi? Kung uuwi ako o hindi ay hindi na konektado sa iyo. Para kay Bebe ang tanong ko. Dahil kahapon, ipinangako mo sa kanya na uuwi ka para samahan siya. Sir Zan, kung natatakot ka talaga na maging pabigat ako sa iyo, kung gayon, direkta mo na sanang tinanggihan si Bebe kagabi. Tutal, hindi naman siya ang tunay mong anak. Baiting, huwag ka nang tumingin sa mga dokumento. Tingnan mo naman ako. Pwede ba? Iba na ang amoy mo. Bakit hindi mo na ginagamit ang dati mong insenso? Anong insenso? Mukhang kailangan kong tanungin si Keer. Dahil gusto mo, babalik na lang ako sa dati, okay ba? Anong nangyari? Tatay, Bebe, anong nangyari? nabully po ako sa kindergarten, tatay. Papunta na ako. Naiintindihan. Anong nangyari sa batang iyon? Bakit ka kinakabahan? Ikaw at ang babaeng iyon ba ang mga magulang niya? Hindi ko anak si Bebe. Pero nabubuli siya. Hindi ko ito palalampasin. Mamaya, umuwi ka mag-isa. Para mapaniwala si ZHAN Baiting, para pahalagahan ng isang ampon. Napakawalang kwenta ng babaeng iyon. Bebe, bakit ka nandito? Ayos lang po, Mama. Ang init. Nagtatago po ako sa araw. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Tara na. Mama, ito sila ibibay na walang tatay sa klase namin. Hindi mo ba sinabing darating siya ngayon? Bakit hindi siya nakikita? Sinungaling naman loloko. Ikaw ang sinungaling naman loloko. Nakipag-usap na si Bebe sa kanya. Malapit na siyang dumating. Talagang bata na walang ama. Walang anumang pag-uugali. Ginangbay, pakiusap, maging maingat ka sa pananalita sa harap ng mga bata. Sige, sasabihin ko. Ang anak mo ay isang bastardang walang ama. Ikaw na ina, siguradong hindi rin maganda. Siya, Ching, huwag na tayong maglaro sa kanya ha. Tara na. Tatay, dumating ka rin sa wakas. Ginoong Zan, bakit ka nandito? Tumawag si Bebe sa akin. Sabi niya sa kindergarten niya, may nang-aapi sa kanya. Paumanhin, malikot na naman si Bebe. Ayos lang kami. Pwede ka nang umalis. Tatay, huwag ka nang umalis sa... Ngayon may parent-child activity sa kindergarten. Pwede ka bang manatili at samahan si Bebe? Lahat ng ibang bata ay may tatay. Kung makita nila, hindi na sila makikipaglaro sa akin. Sige. Ngayon ang tawag sa ating laro ay Rescue the Sleeping Beauty. Bawat prinsipe na ama ay dadalhin ng kanyang anak at lalagpasan ang lahat ng hamon, pupunta sa finish line at hahalikan ang Sleeping Beauty. Mama, kung sino ang unang makarating sa finish line, siya ang mananalo. Siya, Bebe, maghintay ka na lang na matalo at umiyak. Tatay, si Bai Xiaoqing ang nagsabing ako ay isang bastardang walang ama. Dapat natin siyang talunin. Sige. Titiyakin kong ipagtatanggol kita. 3, 2, 1, simula.
Bilis! Sabi ng teacher kailangan halikan para magising ang prinsesa para manalo. Bilis tay. Malapit na si Bai Xiaoqing. Teacher, tingnan niyo po. Naghalikan si Papa at Mama. Panalo kami. Teacher. Inaanunsyo ko. Si Xia Beibei, ang nagwagi ng unang pwesto. Beibei, teacher, binabati kita sa pagkakapanalo ng unang pwesto. Guro Lee, nag-jumpstart ang tatay ni Xia Beibei. Nagdaya sila. Ang unang pwesto ay para dapat sa anak kong si Xiaoqing. Kasi ningan, hindi nagdaya ang papa ko. Maliit na haliparot. Naglakas loob kang itulak ang anak namin? Kung may nangyaring masama sa anak ko, makakabayad ka ba? Naglakas loob kang itulak ang anak ko? Guro Lee, gusto kong kanselahin mo ang pagiging number 1 ni Xia Beibei at tanggalin siya. Gusto kong makita. Sino sa inyo ang maglakas loob? Papa ni Beibei, alam mo ba na ang pamilya ni Xiaoqing nagpatayo ng malaking gusali para sa aming kindergarten? Pinapayuhan ko kayo ng anak mo. Magsorry na kayo sa kanila. Beibei, bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod? Ang edukasyon sa kindergarten nyo? Ay ang payagan ng mga estudyante na lumuhod ng walang dahilan? Ang mga taong tulad ninyo, hindi karapat-dapat maging guro. Ang mayayamang pamilya sa aming kindergarten ay mas mataas ba kaysa sa iba? Ikaw na pulubi. Naglalaakas loob ka pang bulihin ang anak ng mayaman. Dapat lang nalumuhod kayo para humingi ng tawad. Ayaw mong paluhurin ang anak mo, tama ba? Kung gayon, ikaw ang lumuhod. Ikaw? May karapatan ka rin? Para paluhurin ako? Kung hindi kayo luluhod ngayon, papatayin ko kayo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng pamilya Bai. Kahit ang pinakamayamang si CEO Zhan ay kaibigan ko, patayin kayo. Parang kasing dali lang ng pagpatay ng langgam. CEO Zhan. Nagkataon naman, magkakilala rin kami ni CEO Zhan. Ikaw na amoy trabaho. May mukha ka pang sabihin kilala mo si CEO Zhan? Itong suot mong mura, siguro wala pang 200. Ang amoy mahirap ay nakabaon na sa buto mo? Naglalaakas loob ka pang sabihin kilala mo si CEO Zhan? Sa tingin ko, hindi ka nga karapat-dapat magbitbit ng sapatos niya. Sabi ko, tatay ni Beibei, tigilan mo na ang pagyayabang dito. Kung ayaw mong mawalan ng pag-aaral ang anak mo, lumuhod ka kaagad at humingi ng tawad. Mr. Zhan, bakit kayo naririto? Nagpasya na ba ang Zhan Group na pondohan ng kindergarten namin? Mr. Zhan, ikaw si Mr. Zhan. Isang kindergarten na tulad nyo na nagmamaliit sa mahihirap, ang Zhan Group ay hinding-hindi magpopondo. Mr. Zhan, dati naman po ay interesado kayo sa aming institusyon. Bakit po ganito? Bakit bigla kayong nagbago? Tanungin mo ang Teacher Lee na ito. Kanina lang ay gusto niyang paluhurin ako at ang anak ko. Imposible, Direktor. Hindi siya pwedeng maging si Mr. Zhan. Ang pangalan ng anak niya ay Xia Beibei. Dapat ang apelido niya ay Xia. Apelido ng mama ko ang gamit ko. Ang pangalan ng papa ko ay Zhan Baiting. Hayop ka! Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng maigi. Ito si Mr. Zhan ng Zhan Group. Mr. Zhan, nagkamali po ako. Ang Zhan Group ko ay kakanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Bai. Ang pamilya Bai mo ay hindi na kailanman makakatapak sa Longchuan. Niloloko mo lang pala si mama. Anong panloloko? Wala. Medyo napagod lang ako sa pagtakbo. Medyo nauuhaw din. May tubig ba? Meron. Kukunin ko. Beibei, ayaw pa ni Papa na malaman ni Mama ang tungkol dito. Matutulungan ba ni Beibei si Papa na itago ang sikreto? Natatakot ka bang malaman ni mama? Na niloko mo siya, magagalit siya at hindi ka na gusto. Ganoon na nga. Huwag kang mag-alala, Papa. Tiyak na tutulungan ka ni Beibei na itago ang sikreto. Umaasa si Beibei na hindi na mag-aaway sina Papa at Mama at hindi na maghihiwalay kailanman. Ginoong Zhan, salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Sa susunod na tawagan ka ni Beibei, pwede mong huwag sagutin. Dapat masanay ka na. Tutal, hindi na rin naman kayo magkikita. Alam ko ang gagawin ko.
Sirang ilaw, maghahanap ako ng mag-aayos. Hindi na kailangan. Kaya ko na mag-isa. Malamang maluwag lang ang koneksyon. Hindi mahigpit ang bombilya. Ay. Ikaw, mag-ingat ka. Bakit ganoon kadali para sa iyo? Noong panahon na nagpapagaling ako pagkatapos manganak, walang nag-asikaso sa sirang bombilya sa bahay. Kailangan kong gumawa ng gatas para kay Bebe sa hating gabi sa dilim. Ay, minsan, muntik na akong madulas habang gumagawa ng gatas para kay Bebe. Hindi ko na talaga matiis, kaya pinag-isipan ko, hindi ko inakala na madali lang pala. Wala bang nag-alaga sa iyo? Meron. Ang sarili ko ang nag-alaga sa sarili ko. Isang tao lang ang kasama ang bata, marami siguro siyang pinagdaanan. Sige na, sinabi ko na sa iyo na kaya ko. Ingat, tingnan ko. Na-spray ng paa. Wala ito, na-sprain lang ng kaunti. Pahiran lang ng gamot, ayos na. Ibaba mo na ako. Paano ka lalakad na pilay? Huwag kang gumalaw. Napakabait na tao. Pero may minamahal na siya. Maraming salamat sa'yo. Gabing-gabi na. Umuwi ka na ng maaga. Huwag kang mag-assume. Kung iba ang nasa lugar mo ngayon, tutulungan ko pa rin. Mauna na ako. Bilisan mo, maupo ka, CEO Zan. Nabalitaan ko kay Fifi na darating ka raw ngayon, tuwang-tuwa ako. Kailan mo balak pakasalan si Fifi? Tita, huwag kang magmadali. Sinabi ni Beiting, pakakasalan niya ako. Tama ba, Beiting? Ang papakasalan ko ay si Xiao Fei. Mabuti. Hindi mapupunta sa iba ang kayamanan. Dahil ang mga pamilya ng Shen at Zan ay magiging magkamag-anak sa hinaharap, ang pagpapaunlad ng lupain ng Zan Group sa kanlurang bahagi ng lungsod ay ipagkakatiwala sa aming pamilya Shen. Ano sa tingin mo? Tita, ang lupaing iyon ay nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Hindi kakayanin ng pamilya Shen na gawin ito mag-isa. Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan sa pamilya Zhan? Ginoong Zan, papakasalan mo ang aming anak? Ang maliit na proyekto lang na 10 bilyong yuan, hindi ito big deal, hindi ba? Puwede. Iyan ang tama. Pero, ito ay tungkol lang sa pakikipagtulungan sa negosyo. Kapag pinakasalan mo si Xiao Fei, ang sapat at malaking dote ay kailangan pa ring ibigay. Ito lang ang makapagpapakita ng pagmamahal mo sa aming Xiao Fei. Ang dote ng pamilya Zan para sa bagong kasal, natural lang na hindi magkukulang. Ginoong Zan ay talagang mahal na mahal ang aming Xiao Fei. Siguradong sabik na sabik ka nang pakasalan siya, hindi ba? Ang susunod na Miyerkules ay isang magandang araw, kaya isagawa na ninyo ang kasal. Isang linggo? Masyado yatang minadali. Pati ang wedding planner ay hindi makakahabol sa paghahanda. Beiting, hindi ko iniintindi ang mga iyon. Gusto ko lang na mas maaga kitang makasama ng opisyal at maalagaan ka. Daddy, sabi ni Mommy ay isasama niya ako sa ibang bansa at hindi na kami babalik. Ano? Northting, Zhan Beiting. Anong nangyayari? Bakit hindi mo pa rin pinapaalis ang asawa niya? Wala kang silbi. Zhan Beiting, ang asawa niya ay basta lang niyang nakuha para lang makumbinsi ang lola niya at hindi rin sa kanya ang anak, kaya hindi ito makakaapekto sa atin. Bobo, hindi mo ba nakita kung gaano siya kinabahan kanina? Mahalaga sa kanya ang putang inang babaeng iyon.
Hanggang ngayon, hinahayaan mo pa rin kontrolin ng isang single mom si Jean Baiting? Wala ka talagang silbi. Dapat kitang patayin na lang. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, hindi mo na dapat makontrol si Jean Baiting. Kung makaapekto ito sa interes ng pamilya Shen, papatayin kita. Siya Keer. Bakit mo dinala si Beibei sa ibang bansa? Aalis ng bansa? Hindi ako. Papuntahin ko lang siya sa dentista. Pero sabi ni Beibei, Alam kong ayaw mong iwan kami ni Mama. Mr. Jan, bakit ka ba takot na umalis ako? 'Di ba? natatakot lang akong hindi kita makita. Sino ang makikipaghiwalay sa akin kung gayon? Masamang Papa, sinaktan mo si Mama. Ayaw na rin sa'yo ni Beibei. Mama, tara na. Talagang dadalhin mo si Beibei sa ibang bansa? Pumunta tayo sa bansa ni Mickey para hindi na kami makikita ng masamang Papa. Huwag kang umalis. Hanggat hindi pa tayo opisyal na naghihiwalay, manatili ka lang dito. Siya Keer, huwag kang umalis. Ayos lang Dan. Ang lamig sa labas. Mas mabuti pang ikaw na lang lumabas, masamang Papa. Mr. Jan, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo sa lalong madaling panahon. Masamang Papa? Labas. Bilisan mo. Labas. Ay. Binibini, nalaman ko na, ang peking asawa ni Zan Beiting, kasama ang bata, ay nakatira sa 407 dito. Ang babaeng iyon, nakatira pala sa iisang gusali ni Keer. Mamaya, kung hindi magiging maayos ang babaeng iyon, alamin kung paano siya mawala ng malinis. Ako lang ang pwedeng maging asawa ni Zan Baiting. Opo. Paano ka naging si Keer? Feifei, pinuntahan mo ba ako? Mama, sino po ang magandang ate na yan? Pasok ka. Upo tayo. Ang peking kasintahan ni Jean Baiting, si Keer nga pala. Feifei, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tinanong ko lang ang guwardiya, gusto ko sana kitang sorpresahin. Keer, bakit hindi ko nakikita ang asawa mo? Beibei, bumalik ka muna sa kwarto mo. Feifei, sa totoo lang, peke lang ang kasal namin ng asawa ko. Ang kasal na ito ay isang pakikipagtulungan lang. Ha? Kung gayon, matagal na kayong nagsasama, sigurado ka bang hindi ka mahuhulog ang loob? O magiging totoo ang lahat? Hindi. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin lubos na kilala ang isa't isa. Hindi ko nga alam kung saang kumpanya siya nagtatrabaho. At saka, hindi niya rin magugustuhan ang isang single mom na tulad ko. Kapag natapos ang isang buwang palugit sa diborsyo, magdidiborsyo na kami. Siya Keer, wala ka naman kasing gusto kay Jean Baiting, kaya kahit agawin ko siya, wala akong kasalanan sa'yo. Ay, oo nga pala, Feifei. Dumating ka ba ngayon para ihatid ang jade pendant ko? Keer, noong nakaraang uwi ko, aksidente akong nasangkot sa isang car accident at hindi ko sinasadyang nawala ang jade pendant mo. Nasa ospital din ako nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi kita napuntahan. Talaga akong humihingi ng paumanhin. Ayos lang, basta ligtas ka. Keer, nakahanap ako ng mas magandang jade material. Ipapaukit ko ulit sa isang master para sa iyo. Ibibigay ko agad sa iyo pagkatapos. Sige. Ang jade pendant, hindi naman iyan kasing halaga ng tao, basta ligtas ka. Ay, oo nga pala, Keer. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Na ang aking tiya, pinayagan ako na makipag-alyansa sa pinakamayamang si Mr. Jan. Nalaman ko rin kalaunan na gusto niya rin ako. Malapit na kaming magpakasal. Talaga? Binabati kita, Feifei. Keer, ikaw ang aking matalik na kaibigan. Gusto kong ipaayos na magkita kayo, okay ba? Siyempre, okay iyon. Siya, Keer. Sa ugali mo, malalaman mong si Zan Baiting ang aking mapapangasawa. Aalis ka naman siguro ng maayos, di ba? Baiting, ngayong araw inimbitahan ko ang pinakamatalik kong kaibigan para tulungan tayong pumili ng singsing na brilyante. Hindi ka naman mag-aalala, di ba? Basta masaya ka, ayos lang. Feifei. Siya Keer. Boss Jan. Ikaw pala ang mapapangasawa ni Feifei. Ang pinakamayamang Boss Jan. Keer, kilala mo ba si Baiting? Hindi. Siya pala ang boss ng kumpanyang Zan. Hindi niya man lang sinabi sa akin. Siguro nag-iingat lang siya sa akin. Siyempre,
Hindi naman ako kilala ni Boss Jan. Maliban sa isang beses na bigla siyang napadpad sa opisina, doon ko lang siya nakita. Grabe, kinabahan ako. Akala ko may namamagitan sa inyo. Kung ang best friend ko ay magkakarelasyon pa sa boyfriend ko, siguradong madudurog ang puso ko. Imposible yan. Fei, tara na at pumili tayo ng sing-sing. Care, tingnan mo. Ito ang pinakamakakaibang pulang brilyante ng Bulgari. Nagkakahalaga ito ng 2,340,000 milyong piso. Ang ganda naman. Oo nga. At ang ibig sabihin daw ng pulang brilyanteng ito ay pagdating ng tunay na pag-ibig, talagang mahal ka ni Boss Jan. Baiting, sobrang bait mo sa akin. Sige na, may ibang tao dito. Si Kerr, hindi naman iba. Makita niya tayong ganito ka-sweet, tiyak na matutuwa rin siya para sa atin. Diba, Kerr? Oo naman. Fifi, may gagawin pa ako. Mauuna na ako. Kerr, wag mo sana akong masamain. Sino ba namang magsasabi na talagang nagkagusto si Baiting sa'yo? Kaya wala akong magawa kundi gumawa ng paraan para alisin ka sa puso niya. Baiting. Fifi! Fifi! Dali, tawagin niyo ang ambulansya. Opo, President Jan. North Thing, Fifi! akala ko hindi na kita makikita muli. Bakit ka ba napakabobo? Sinabi sa akin ni Kier, kahit na peke ang kasal ninyo, gusto ninyo ang isa't isa. Tama siya? Ako ang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano ko magagawa ang ganitong kahihiyan? Agawin ang asawa niya. Labis akong nalulungkot, kaya nawalan ako ng pag-asa at Summer Kier. Paano naging ganito kalalim ang kanyang kaisipan? Ang posisyon ng aking asawa, dapat sa iyo talaga. Pinakasalan ko lang siya para lang matugunan ng lola. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang gusto ko. pero ang tagal na ninyong magkasama. Wala ka ba talagang kahit kaunting damdamin para sa kanya? Wala. Ikaw lang ang pwedeng maging asawa ko. Kaya, ikaw lang din ang gusto ko. Tara na. Hinto na. Sa pag-iyak, humiga ka muna. Sige ba? Halika. Nabalitaan kong si Fifi ay isinugod sa ospital kagabi. Anong nangyari? Anong pinagkukunwari mo? Kung paano siya napunta sa ospital, hindi mo ba alam? Malinaw kong sinabi sa'yo, ang bagay na ito, huwag mong sasabihin sa kanya. Pagtalikod mo ay nanggatong ka na, at dahil doon ay nagtangka siyang magpakamatay. Hindi ko ginawa. Ang nangyari sa atin, wala akong sinabing kahit isang salita sa kanya. Kakausapin ko siya. Hindi na kailangan. Shake Air, ano ba ang iniisip mo? Siniseryoso mo ba na magugustuhan ko ang isang babaeng katulad mo na magulo ang personal na buhay at may anak pa? Zan Baiting, gusto kita. Ngunit hindi ko kailanman inasam na magugustuhan mo rin ako at hindi rin ibig sabihin na kaya mo akong laitin ng ganito. Maniniwala ka man o hindi, hindi ko kailanman siniraan ka at si Shenfei. Dahil si Shake Air ay hindi nakikisali sa ganoong bagay. Shake Air. Baiting, masama ang pakiramdam ko. Fei-Fei? Fei-Fei? Mama, ilang araw nang hindi nakikita ni Bebe. Pwede bang tawagan siya? Hindi pwede, Bebe. Hindi siya ang tunay mong papa. Huwag mo na siyang banggitin ulit. Pero gusto talaga siya ni Bebe. Mama, nag-away po ba kayo? Pauuwiin ni Bebe si Papa para humingi ng tawad sa'yo, okay ba? Bebe, ako at si tatay ay hindi na magsasama kailanman. Simula ngayon, huwag mo na siyang tawagan. Nanay, ikaw at si tatay ay nangako na hindi kayo maghihiwalay sinungaling. Ayaw ni Bebe kay nanay. Bebe,
Hindi ko lang napigilan ang emosyon ko kanina. Pasensya na. Tatay, Baybay. Baybay, nilalagnat ka. Samahan ka ni nanay sa ospital, ha? Nurse, mataas pa rin ang lagnat ng anak ko. Kailan ba talaga darating ang doktor? Maraming nagkakasakit ngayon ng trangkaso, kaya maraming batang may lagnat. Hindi kaya ng doktor? Maghintay pa tayo? nanay, namimiss ko si tatay. Sasabayan ka ni nanay. Gusto mo? Natutuyo ba ang lalamunan mo? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Tatay, Baiting. Samahan mo ako ngayong gabi. Tutol tayo. Ay ikakasal na. Zhao Fei, kakagaling mo lang. Sabi ng doktor, matagal na akong magaling. Daddy, nilalagnat po ako. Miss na miss ka na ni Bebe. Pwede mo po ba akong bisitahin? Baybay, saang ospital ka? Punta ako agad. Baiting. Hindi mo naman siya tunay na anak? Mag-isip ka. Xiao Fei, walang tunay na ama si Baybay. Si Xia Ke-er ay hirap na hirap mag-isa. Magpahinga ka muna, wag mo na akong hintayin. Xia Ke-er. Bakit ka at ang supling mo laging sumisira sa maganda kong kapalaran? Sinasabi pa rin na hindi tinamaan, pero ang pagmamahal sa mga mata ay umaapaw na. Anong nangyari kay Baybay? Bakit ka nandito? Natawagan ka na naman ba ni Baybay? Ayusin agad ang isang private room at tawagin ang lahat ng pediatric experts para sa konsultasyon. At saka, bumili rin ng mainit na sapatos. Opo, Boss John. Sir Zan. Sir Zan, ang bata ay wala namang malubhang sakit, na wala na rin ang kanyang lagnat. Kailangan lang ng sapat na pahinga. Salamat po, Doktor. Salamat po. Palitan mo muna ang sapatos mo. Ang lamig ay nagsisimula sa paa. Kung magkasakit ka, sino ang mag-aalaga kay Baybay? Ano ang sugat sa paa mo? 6 na taon na ang nakakaraan. Pumunta ka ba sa tabing dagat ng Xi'an? Zan Baiting. Noong bata pa kami ni Ke-er, hindi sinasadyang napasok kami ng kumukulong tubig. Kaya, pareho kaming may pilat sa binti. Tingnan mo. Ang pilat namin ni Ke-er, hindi ba't magkamukha? Ke-er. Pagkarinig ni Baiting na may sakit si Bebe, iniwan niya ako at umalis. Medyo nagselos ako. Akala ng lahat, si Bebe ay tunay niyang anak. Kung hindi, bakit siya sobrang nag-aalala? Fei-Fei, wala kaming relasyon ni Sir Jan. Sir Jan, ipinapangako ko na hindi na ulit tatawag sa iyo si Baybay. Paumanhin, papasok na ako. Baiting, ihatid mo ako sa bahay. Bebe,
Uuwi na tayo ngayon sa bahay. Hindi ka ba masaya? Hindi po. Uuwi na si Bebe, pero hindi man lang kami sinundo ni Papa. Anong gusto ninyong gawin? Magandang araw po, madam. At kay miss. Lola, kung na-miss niyo po kami, dapat tumawag na lang po kayo sa amin. Lola. Ay, ang aking pinakamamahal na bebe. Ka-OR, ang pagkasakit ni bebe ay talagang nag-alala sa akin ng husto. Kaya't pinahatid ko kayo ng mga bodyguard para makatiyak ako. Halika na. Naghihintay ako sa inyo sa bahay. Sige po. Ang galing kumain ni bebe. Ay, Ka-OR, ngayong araw na discharge na si bebe? Bakit hindi ko nakita si Baiting sa ospital? Lola. Nag-away po sina Papa at Mama. Matagal na po hindi umuuwi si Papa. Ka-OR, ang walang hiyang batang iyon, paano kanya sinaktan? Sabihin mo sa Lola, ako ang bahala sa'yo. Lola, ako at si John Baiting, siya. Lola. Lola, John Baiting, ano ba talaga ang nangyayari? Kung maglakas loob kang saktan si KR ngayon, babalatan ko ang ulo mo. Ako? Lola. Tumahimik ka. Sino ang lola mo? Walang hiya, huwag mong tangkaing makisawsaw sa pamilya Zan. Lola, peke lang ang kasal namin ni Shaker. Natagpuan ko na. Ang babaeng nagligtas sa akin noon ay si Shenfei. Ako at si Shaker hihiwalayan pagkatapos ng isang buwan at magpapakasal kay Shenfei. Walang hiya. Noong kinasal ka noon, ano ang ipinangako mo sa akin? Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Lola. Lola Zan, magkaibigan kami ni KR, kaya alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Magulo ang buhay pag-ibig ni KR. Si Bebe, hindi niya alam kung kaninong lalaki ang naging bunga ng isang gabi lang. Ang ganitong tao, paano siya magiging karapat-dapat na pakasalan sa pamilya Zan? Lola, totoo na pumayag akong pakasalan si John Baiting para lang marehistro si Bebe. Paumanhin. Hindi mo kasalanan? Kasalanan ko, na pinilit ko kayo. Zan Baiting, sasabihin ko sa iyo, maaari mong bigyan ng malaking pera ang babaeng ito bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa iyo. Ngunit hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Ang manugang ng pamilya Zan, si KR lang ang kinikilala ko. Baiting, unang kita pa lang ni Lola sa akin, galit na agad siya sa akin. Kaya baka, sinabi ni Care kung ano-anong masama tungkol sa akin? Hindi siya ganoong tao. Ngayon ay mainit ang ulo ni Lola. Pagkatapos niyang kumalma, ipapakilala kitang muli sa kanya. O sige. Tara na, ihatid muna kita pa uwi. Shaker, dahil sa iyo, hindi ako makakapasok sa pintuan ng pamilya Jan. Kung gayon, wala akong choice kundi alisin ka. Alam niyo ba, may darating na bagong presidente ngayon. Parang siya ang panganay na young madam ng isang mayamang pamilya. Kakabili lang ng kumpanya natin ni President John? Baka asawa siya ni President John? Baka si Feifei ang bagong presidente. Isang malaking kumpanya, ibinigay lang niya ng ganoon kadali. Mahal na mahal siguro ni President John ang kanyang asawa. Nandiyan na ang manager. Tumahimik na kayo. President Shen, ito ang planning department ng kumpanya. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, si President Shen ang bagong namamahala sa ating kumpanya. Ang utos ni President Shen, kailangang sundin ng lahat. Feifei, ikaw nga. Manager Son, ang mga empleyado sa departamento mo, lahat ba ay ganito, walang hiya, at nagpapanggap na kakilala? Walang galang. Siya Air, walang salamin? Wala ka bang ihi? Tingnan mo ang itsura mo. Naglakas loob ka pang magpanggap na kaibigan ni Mr. Shen. Tingnan mo kung paano siya magpanggap na disente. Iyon pala, ganyan siya kasipsip. Talagang walang Tulad niya, isang hamak na tao, hindi siya karapat-dapat maging alipin ng isang mayamang ginang, gusto pa niyang makisama. Hindi ako. Feifei, ano ang nangyayari? KR, sa kumpanya, kailangan nating maging profesional. Mula ngayon,
Tawagin mo akong Miss Shen. Minister Sun, sa tingin ko kailangan pa ring ayusin ang mga tao sa departamento mo ng maayos. Siya Air, babalikan kita mamaya. Miss Chen, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Miss Chen, kung hindi nyo gusto si Shia Air, itatanggal ko siya kaagad. Pero ayokong magkamali ng pagkakaintindi sa akin si Beiting na bagong upo lang ay nagpapakita na ng kapangyarihan. Ganito na lang, lihim mo siyang ayusin, walang limitasyon ang paraan. Gusto kong siya mismo. Ang umalis? Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Makakaasa po kayo, Miss Chen. Gagawin ko siyang kusang magbitiw at kusang umalis. Ngayong matapos ang trabaho, magsaya tayong lahat. Ito ang alok ni Chief Shen na bagong upo. Sabi ni Chief Shen, malaya kayong gawin ang gusto nyo. Siya ang magbabayad. Ang galing! Chief, kailangan ko pa pong sunduin ang anak ko mamaya. Hindi po ba ako pwedeng hindi sumama sa dinner mamaya? Ang dami mo talagang arte. Shia Air, huwag kang maging bastos. Kapag hindi mo binigyan ng mukha si Chief Shen, baka matanggal ka. Oo nga, bihira lang magkasama ang departamento natin. Huwag kang killjoy. Naiintindihan ko. Pupunta ako. Shia Air, kapag lumalabas, huwag kang mahiyain. Halika, uminom ka. Fruit wine lang yan, walang anuman. Oh, sige. Ngayon, ikaw ang dahilan kaya ako napansin ni Chief Shen. Ano ba? Uminom ka ng parusa. Paumanhin po, Chief. Uminom ka pa ulit. Chief, umalis na ang lahat. Kailangan ko na ring umuwi. Sobrang lasing ka na. Saan ka pupunta? Bakit hindi? Baka na lang matulog sa akin ngayong gabi. Huwag nang pumunta sa ganyang klaseng magulong lugar para sa kooperasyon sa hinaharap. Opo, boss yan. Summer. Tulungan mo ako. Malit na demonyo. Naglakas loob kang sipain ako. Pumasok ka rito. Sawang-sawa ka na sa buhay para galawin siya. Huwag kang matakot, nandito ako. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Ako ay isang senior executive ng Brilliant. Imulat mo ang iyong mga mata. Ang nasa harap mo ay si Boss Jan. Boss Zan, paumanhin. Nalasing lang ako at nabangga kita. Patawarin mo ako. Takpan ang kanyang bibig at kalad ka rin palabas para asikasuhin. Sa mundong ito, ayokong makita pa siya ulit. Opo, Boss Jan. Maawa ka, Boss Jan. Maawa ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat, Boss Zan. Mauuna na ako. Huwag kang magpanggap na malakas, ihahatid kita pauwi. Demonyo. Anong kinababaliwan mo? Magkayakap ang matalik kong kaibigan at ang magiging asawa ko, paano ako hindi magagalit? Bait, paano mo nagawa ito sa akin? Huwag kang mag-isip ng masama. Wala kaming anuman ni Shia Air at wala rin akong balak. At hindi rin mangyayari sa hinaharap. Faye. Mr. Shen, nagkakamali ka. Kanina, gusto akong saktan ni Director Sun. Saktong dumaan si CEO Zan. At saktong, tinulungan niya ako. Ganoon pala? Pasensya na, KR. Medyo malakas nga ang hawak ko kanina. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Naghihintay pa si Bebe sa bahay. Aalis na ako. Huwag kang magmadali, pauuwiin kita kay Assistant Han. Opo, Mr. Zan. Beting. Sa harap ng kasalukuyan mo, inaalala mo pa ang dating kasintahan? Mr. Zan, mag-isip-isip ka nga. Hindi na po kailangan. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Assistant Han. Mes, siya. Pareho lang naman tayo ng dadaanan. Tara na, ihahatid kita. Ginang Shen. Narinig kong nag-leave ka. Bumisita ako. Hindi ba nasugatan ang paa mo kagabi? Salamat sa iyong pag-aalala, Ginang Shen. Fei, hindi mo kailangang tawagin ako ng ganyan kalamig. Magkaibigan tayo. Tawagin mo pa rin akong Fei simula ngayon. Shen Fei. Talaga bang itinuturing mo akong kaibigan?
Kung ganoon, hindi na ako magpapanggap pa. Narito ang 10 milyong yuan. Sapat na iyan para sa iyo at sa iyong anak, para mamuhay ng maayos habang buhay sa iyong bayang sinilangan. Kung ayaw mong lubos kitang sirain, kunin mo lang ang pera at umalis. Kaya pala ang ating pagkakaibigan ay ganito kadaling masira. Hindi ako aalis. Ang Longchuan ang may pinakamahusay na mapagkukunan ng edukasyon para kay Beibei. Kailangan kong manatili dito. Shake-er, matigas ang ulo mo at gusto mong pahirapan. Dahil sa ating koneksyon noon, kaya pinagtiisan kita hanggang ngayon. Pero simula ngayon, hindi na ako magpapahuli. Lahat tumayo. Walang gagalaw ngayon. Makipagtulungan sa investigasyon. Anong nangyari, Ginang Shen? Bakit ganyan? Bigay ni Boss Jan sa akin. Ang wedding ring na nagkakahalaga ng 300 milyon ay nawawala. Ang magnanakaw ay tiyak na nandito. Hanapin nyo. Anong ginagawa ninyo? Bakit ang posisyon ko lang ang hinahanap ninyo? Siyempre dahil ikaw lang ang nakakita ng kaya ikaw ang may pinakamalaking hinala. Nahanap na, Madam Shen. Hindi ko talaga inakala, Summer. 300 milyon ang halaga niyan, ninakaw mo pa rin. Kahit gaano ka pa kainggit at naiinggit kay Madam Shen, hindi ka dapat magnakaw ng mga bagay. Nakakahiya ka sa department namin. Hindi ako. Shanfei, ikaw mismo ang naglagay niyan sa drawer ko. Tapos, pinagbibintangan mo ako, tama? Kalokohan. Ikaw na isang mahirap na maliit na empleyado, anong dahilan para ikaw ay pagbintangan ng asawa ng CEO na si Mr. Jan? Ngayon na nahuli ka na sa akto, nagsisinungaling ka pa rin? Hindi lang ito ang nawawala sa akin, busisiin ninyo siyang mabuti. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Kung ipopost ko sa internet ang video ng pagnanakaw mo, sabihin mo, makakapag-aral pa ba ang anak mo? Hindi na siya makakapag-aral, baka bulihin pa siya pagkatapos. Dahil magnanakaw ang nanay niya, hindi ba? Binura mo na? Summer, sa simula ay gusto kitang palayain, pero ikaw ang humahanap ng gulo. Dalhin niyo siya. Bitawan ninyo ako. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo siya. Baiting. Bakit ka nandito? Hindi ba kaibigan mo si Shake-er? Bakit mo siya trinato ng ganito? Pero ninakaw niya ang singsing pangkasal na ibinigay mo sa akin. Wala ba akong karapatang parusahan siya? Zan Baiting. Hindi ako nagnakaw. Hindi ganyan ang pagkatao niya. Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Baiting, palagi mo siyang pinagtatanggol? Totoo bang nahulog ka na sa kanya? Imposible. Sinabi ko na, ikaw ang asawa ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Shanfei, hindi ko ninakaw ang singsing mo? Hindi ba't gusto mo lang naman akong paalisin sa ginagawa mo ngayon? Sige, aalis na ako. Bakit meron ka rin ng palawit na ito? Ano to? Ako ang nagbigay niyan sa kanya. Tumahimik ka? Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Pareho silang may peklat sa binti. At pareho rin ang palawit nila. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo. Ibinigay ito sa akin ni Shanfei. Shakir, kinain ba ng aso ang konsensya mo? Napakabuti ko sa iyo, binigyan kita ng napakamahal na batong jade, ngunit hindi ka pa rin nasisiyahan. Lagi mo lang iniisip na akitin si Baiting. Bakit ka ganoon ka-immoral? Pagkatapos ng lahat, si Shakir at President Shen ay tunay palang magkaibigan. Para lang ba kay President Jan ay magkaaway ang magkaibigan? Ang si Shakir na ito ay talagang walang kahihiyan. Inaagaw ang asawa ng matalik na kaibigan. Napakababa talaga ng kanyang pagkatao. Manahimik. Lumabas kayong lahat. Naririnig mo ba? Shakir, gaano ka karimarim sa lahat ang pagiging kabit mo? Pagkatapos nito, hindi na makakaahon ang anak mo. Anak siya ng kabit. Shanfei, huwag kang palaging kabit ang sinasabi mo. Huwag mong kalimutan, hindi pa kami nagdidiborsyo ni Zan Baiting. Ako pa rin ang nakasulat sa marriage certificate niya. Kung mayroong kabit, ikaw iyon. Tama na. Baiting, narinig mo ang sinabi niya. Pinoprotektahan mo pa rin siya? Shanfei, kung hindi mo kayang panatilihin ang puso ng isang lalaki, huwag mo akong sisihin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad mo, nagagamit ng murang paraan para agawin siya sa iyo. Itong trabaho, hindi ko nagagawin.
Shakir. Summer. Mr. Jan, dahil wala tayong patutunguhan, pakiusap, wag mo nang gawin ang mga bagay na nakakalito. Mama, kahit wala ka ng trabaho, huwag kang matakot. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Sige, anak, hintayin mong lumaki ka. Tara, umuwi na tayo. Sino man ang makatalo sa aking chess game, makakakuha ng 100,000. Mama, dito, may pera sa paglalaro ng chess. Subukan din natin para hindi ka mahirapan sa pagpapalaki sa akin mag-isa. Bata, ni ang napakagaling na matanda ay hindi ito natalo. Ikaw at ang iyong ina ay huwag na lang sumubok. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Natalo mo nga talaga. Ang galing ng mama ko. Tito, huwag kang magsisinungaling ha. Nanalo ang mama ko, ibigay mo na ang pera. Anak, nagbibiro lang si Tito. Umuwi na tayo. Tara. Ako, si Gushi Feng, ay hindi nagbibiro. Natalo mo ang aking chess game. Sa iyo ang 100,000 na ito. Hindi na kailangan. Naglaro lang ako. Ibigay mo na lang ang pera sa mas nangangailangan. Tara. Sandali. Pwede ko bang hingin ang iyong contact number? Oh, Tito, nililigawan mo bang nanay ko? May anak na ako. Wala akong pakialam. Narinig ko ang sabi ng anak mo kanina. Ikaw lang ang nagpalaki sa kanya. Kaya siguro single ka pa rin ngayon, tama? Hindi tayo bagay at wala rin akong balak tungkol diyan. Ano ang tinitignan mo? Sumakay ka. Kuya, sa wakas ay nakilala ko na ang aking minamahal. Ngunit siya ay isang single mom. Anong problema sa single mom? Pareho silang malumanay at maalaga. Maingat din at matatag at mas marunong mag-alaga ng tao. Kuya, bakit mo kilala na kilala ang mga single mom? Nagkaroon ka na ba ng karelasyon? Sa madaling salita, kung gusto mo, habulin mo lang ng buong tapang, huwag mong pansinin ang tingin ng mundo. Tama ka. Kuya, pupuntahan ko siya bukas at aabangan. Sumakay ka? Hi, naalala mo pa ba ako? Gushi Feng. Nakita tayo kahapon sa chess stall. Hindi ko talaga iniisip na may anak ka. Pwede ba tayong magsimula bilang magkaibigan? Ginoong Gu, nilinaw ko na kahapon na ayaw ko. Shakir, hindi ka pa rin umalis sa Longchuan? Ang bilis mo. Nakahanap ka na naman ng iba para magpalaki ng anak mo. Mukhang magaling ka sa kama. Shakir, naglakas loob kang saktan ako. Ang bilis naman. Nakakuha ka na naman ng bagong tatay-tatayan para alagaan ang anak mo? Mukhang magaling ka talaga sa kama Shakir, naglakas loob kang saktan ako? Hindi ka ba nagsipilyo kanina? Ang baho ng hininga mo. Hayop ka. Anong nangyayari? Gusto mong manakit ng tao sa gitna ng araw? Sa suot mo pa lang, mukhang hindi ka naman ordinaryong tao. Mag-ingat ka at baka i-record kita at i-post online para masira ka sa publiko. Shakir, hintayin mo ako. Kung hindi ka pa rin aalis kay Longchuan, papatayin kita sa ayaw at sa gusto mo. Salamat sa pagtulong mo kanina. Kaya, pwede na ba tayong maging magkaibigan? Hindi. Ginoong Gu, talagang hindi tayo para sa isa't isa, kaya huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa akin. Di pwede na tayong maging magkaibigan? Hindi pwede. Ginoong Gu, talagang hindi tayo bagay. Ay, Ikaw na naman, baka araw-araw mo akong inaabangan dito. bakit naman abangan? Halata namang meant to be tayo. Ginoong Gu, nagpapasalamat ako sa pagtulong mo kahapon, pero wala talagang pag-asa sa atin.
Ganito, sabi mo rin tinulungan kita kahapon? Ganito, tulungan mo ako sa isang bagay para hindi na kita guluhin. Anong bagay? Magpanggap kang nobya ko. Samahan mo ako sa family reunion. Sige. Lola, ito po ang jade pendant na inihanda namin ni Baiting para sa inyo. Bumabati po sa inyo. Mga walang hiya. Sa family gathering, hindi dinala ang totoong pinakasalan na asawa. Itong kabit pa ang dinala. Gusto mo ba talagang ikamatay ng lola mo? Bakit naman ganyan kagalit si Lola? Huwag na po kayong magalit, Lola. Sa wakas, dinala ko na ang girlfriend ko ngayon para naman mapasaya ko kayo. Pasok, Kier. Lola, ito po ang girlfriend ko, Shia Kier. Ang girlfriend mo? Ito ang asawa ng pinsan mo. Kayo bang dalawang magkapatid? Gusto niyo ba talagang ikamatay ko? Paano nangyari? Si Pinsan at si Kier? Baiting, sinabi ko na sa iyo noon na si Kier ay malandi. Ilang araw pa lang, nilandi na agad ang pinsan mo. Tumahimik ka. Kayo, hindi ako pumapayag. At kayo rin, hindi rin ako pumapayag. Lahat kayo maghiwalay. Ngayon, tama na ito. Ha. Lola, hindi na kami magkakasama ni Zij and Baiting. Paumanhin, Shifeng, hindi ko alam na pinsan ka ni Jean Baiting. Pinapalpak ko ang palabas na ito para sa iyo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Kier? Bakit kayo magkasama ni Shifeng? Anong pakialam mo? Ang halik sa leeg mo ay galing sa kanya? Nakipagtalik na kayo? Siya, Kier. Ganyan ka na ba kadesperada? Ganyan ka na ba kawalang kahihiyan? Zan Baiting, kahit nakipagtalik ako sa kanya. Ano ngayon? Bakit ka nagagalit? Bakit mo ako kinukwestiyon? Dahil mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Na mahalin kita? At hindi na kita kayang pakawalan. Siya, Kier? Mahal kita. Baiting. Ma, hindi ba talaga kayo magsasama ni Papa? Anak ko, Ayos lang, Mama, kung pinasakit ni Papa ang loob mo. Hindi ko na rin siya gugustuhin. tara na. Shakir, habang buhay ka, hindi ako papakasalan ni Zan Baitang. Mamatay ka na kasama ng anak mo. Anak ko, Walang tigil ang pagdurugo ng pasyente. Ihanda ang resuscitation. anak ko, anak ko, anak ko. Bawal pumasok ang pamilya. Anak ko, huwag kang papayag na may mangyari sa'yo. Nabalitaan kong naaksidente ka at si Beybey. Anong nangyari? May gustong pumatay sa amin. Binangga niya kami ni Bebe gamit ang kotse. Masyado siyang mabilis kaya hindi ko siya nakita ng malinaw. Imbestigahan ninyo? Kahit anong mangyari, hanapin ninyo siya. Ipapakita ko sa kanya ang babayaran niya. Opo. Hindi napatay ng walang kwentang iyon ang bruhang ito. Kailangan ng bata ng agarang pagsasalin ng dugo. Ngunit siya ay may bihirang panda blood. May kilala ba kayong kaibigan na may panda blood? Ako. Sa pangkalahatan, ang mga batang may panda blood ay mas mataas ang posibilidad na mayroon ding panda blood ang mga magulang. Magkapareho pa kami ng blood type ni Beybey. Binibining Shen, ito na po ang buhok ng babae sa silid 31 na hiniling ninyo. May 500,000 sa card na ito.
Hindi lang kamukha ng munting salbahe na iyon si John Biting. Pareho pa sila ng blood type. Paano nangyari na ganoon kasabay? Lumabas na ang resulta. Binibining Shen. Ang dalawang hibla ng buhok na ibinigay niyo sa akin, kumpirmadong magkadugo. Hindi ito pwedeng malaman ni Zan Beiting. Pero hindi nila alam na sila ang mga magulang ng bata. Paano siya nabuntis noon? Humanap ka ng paraan para mahanap ang ex-boyfriend ni Shakier. Ginawa ko na ang sinabi ni Presidente Xian. Umalis na ako sa Beichuan at hindi ko na rin nakita si Xia Ke-er. Pakiusap, hayaan niyo na ako. May iba pa akong itatanong sa iyo. Kung masisiyahan ako, iyon na ang perang ito. Sige, kaya ko. Nang gabing nabuntis si Xia Ke-er sa anak niya, ano ba talaga ang nangyari? Nang araw na iyon, balak ko siyang hanapin para ibenta sa isang amo. Ngunit nang pumasok ako sa kwarto ng araw na iyon, nakita ko ang isang lasing na nagkamali ng kwarto at nakasama na pala niya ito. Pagkatapos, dinala ko ang lasing na iyon pabalik sa sarili niyang kwarto. Pagkatapos, nang magising si Xia Ke-er, sinabi ko sa kanya na ako ang nakasama niya. Ang taong iyon ay tila si Janzong. Simula noon, pakiramdam ko ay pamilyar siya. Hindi kaya anak ni Janzong si Beibei? Tumahimik ka. Ingatan mo ang iyong bibig. Kung hindi, papatayin kita. Bakit ganoon katindi ang pagkakataon? Hindi lang magkamukha kami ni Bebe, pati ang blood type ay pareho. Pero 6 na taon na ang nakalipas, hindi ko maalala na nakita ko si Xia Ke-er. Zhang, 6 na taon na ang nakalipas, ikaw at ang pinsan mo, noong gabing uminom kayo sa Crown Hotel, balak ko sanang ihatid ka sa iyong kwarto, ngunit iginiit mong kaya mo nang maglakad mag-isa. Hindi ako mapakali kaya sinundan kita, at natuklasan kong wala ka sa iyong kwarto. Pero kinabukasan sa umaga, hindi ko alam kung sino ang nagbalik sa iyo sa iyong kwarto, at saka gulo-gulo pa ang iyong damit. Sinasabi mong, posibleng anak ko si Bebe? Anim na taon na ang nakalipas, nasa Crown Hotel ka rin ba? Anak ko ba talaga si Bebe? Kuya, anak ko si Bebe. Ito ang DNA test namin ni Bebe. 6 na taon na ang nakalipas noong gabing iyon, pagkatapos naming malasing. Hindi ko sinasadyang napagkamalan ng kwarto ni Ke-er. Anak ng kapatid mo ang anak ni Xia Ke-er, pero hindi siya mahal ni Beiting. Kahit para sa bata, kahit pilitin siyang pakasalan, hindi siya magiging masaya. Alam kong gusto mo si Xia Ke-er. Paano kung magtulungan tayo? Makikinabang tayo pareho. Sige, Ikaw nga iyon noong gabing iyon. paumanhin, Ke-er. Akala ko isang panaginip lang ang gabing iyon. Pero nang makita kita, parang pamilyar ka sa akin. Kaya palihim akong nagpa-DNA test. Hindi ko inaasahang anak ko talaga si Bebe. Ke-er, simula ngayon tayong tatlo. Hindi na tayo maghihiwalay, hindi ba? Ano? Si Beibei ay anak ni Shifeng. Lola, Huwag mo akong tulungan. Ang laking kasalanan nito. Kung si Beibei ay anak ni Shifeng, ikaw na walang kuwenta. At hindi mo pinahahalagahan si Ke-er. Kung gayon, bilisan mong makipagdiborsyo para magkasama-sama na ang pamilya ni Shifeng. Totoo bang ikaw ang tunay kong tatay? Pero bakit hindi tayo magkamukha? Sino nagsabing hindi? Ang ilong mo ay kamukhang kamukha ng sa tatay. Talaga? Mama, Bebe, ipinapakita ng DNA test na siya nga ang tatay mo. kahit hindi ka kasing gwapo ni Tatay Beiting, pero dahil tunay kitang anak, tanggap ko na lang.
Ngayon, ang asawa at anak ay sa iba na. Masakit ba? Tatay Baiting. Kuya, bakit ka nandito? Bukas, sa registration office, magdiborsyo na tayo. Sige. Tapos na ang paghihiwalay natin. Lilipat kami ni baby mula sa bahay mo sa lalong madaling panahon. Kailan mo balak magpakasal kay Gu Shifeng? Wala kaming balak. Baiting. Uuna na ako. Baiting. Ngayon, pwede mo na ba akong pakasalan? Hindi pa pumapayag si Lola. John Baiting, iniisip mo pa rin ba si Shakier? Asawa na siya ng pinsan mo. Baiting, ang pinakamalaking hangarin ko ay pakasalan ka. Kahit hindi mo ako mahal, alang-alang sa pagliligtas ko sa iyo. Pakasalan mo ako, sige na? Sige. Binabati namin si CEO Zan at Miss Shen sa kanilang engagement. Ang perpektong pares. Bagay na bagay. Pagbati. Pagbati. Salamat. Pagbati. Ay, bakit wala si Old Madam Zan? Balita ko, hindi masyadong gusto ni Old Madam Zan ang apo niyang ito, kaya hindi siya dumalo sa seremonya ng kasal. Hay, kung wala ang lola, ang engagement party na ito ay puro palabas lang, walang kwenta. Punyeta ka matandang hukluban. Papatayin kita sa huli. Binabati ko kayo sa engagement, kuya at ate. Kuya, ang inyong engagement ceremony, anong kumpanya ang nagplano? I-refer mo rin sa akin. Kapag ikinasal na kami ni Kerr, ito rin ang pipiliin ko. Hindi ko alam. Shifeng, paumanhin, punta lang ako sa banyo. Shaker, ang engagement ceremony na ito, 100 milyon ang ginastos ni Baiting para lang ipaalam sa lahat kung gaano niya ako kamahal. Shaker, anong pinagkukunwari mo? Si John Baiting ay akin pa rin sa huli? Malapit na akong magpakasal sa pamilya John. Ang isang tao, kung ano ang mas kulang sa kanya, iyon ang mas ipinagyayabang niya. Hanggat hindi ka tinatanggap ni Lola Jan, hindi ka makakapasok sa pamilya Zan. Hayop ka! Talaga namang wala kang hiya. Nakita na ang ama ng anak mong hamak. Gusto mo pa ring akitin si Baiting? Shenfei, sasabihin ko sa'yo, hindi mo kayang panatilihin ang puso ni Jean Baiting. Kulang ka sa kakayahan, huwag mo akong sisihin. Isa pa, hindi ako katulad mo na makasarili at tuso. Hindi ako interesado sa asawa ng ibang tao. Anong nangyayari? Nag-aaway? Ano? Tulong. Anong sitwasyon? Oo nga. Siya mismo ang nahulog, wala akong kinalaman doon. Tulong. Tulong. Noon, iniligtas ako ni Shenfei mula sa dagat. Paanong hindi siya marunong lumangoy? Hindi siya ang nagligtas sa akin. Ginoong Zan, mabilis na kunin niyo ang aming Feifei. Hilahin niyo siya. Opo. North Ting. Si Summer Kier ang nagtulak sa akin pababa. Gusto niya akong lunurin. Sir John, si Feifei ang magiging asawa mo. Dapat lang na ipagtanggol mo siya. Bilisan mo at paalisin ang babaeng ito sa Longchuan. Kuya, hindi naman siguro sinasadya ni Kier. Shenfei, ikaw ang gusto kong itulak, pero ikaw ang nahulog. Hindi ba sabi mo marunong kang lumangoy? Baiting. Nag-cramp lang ang paa ko. Hindi ako tanga. Puro ka kasinungalingan. Okay. Sabihin mo, saan mo nakuha ang jade pendant na ito? Ang jade pendant ko. Bakit nasa iyo? Shenfei, hindi mo ba sinabi sa akin na nawala ito? 6 na taon na ang nakakaraan sa tabing dagat ng Xi'an. Ang babaeng nagligtas sa akin. Ikaw iyon? Noon, ako ang nagligtas sa iyo. Baiting, huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi siya. Ako ang nagligtas sa iyo. Tumahimik ka. Kalad ka rin ninyo siya palabas. Ayoko na siyang makita, pati tungkol sa anumang balita tungkol sa Shen.
Ayoko nang marinig. Opo. Ito ay magiging isang pandaigdigang pagbabawal sa pamilya Shen. Presidente Zan, ang masamang babaeng ito ay nag-iisang kumilos. Dinaya ka. Wala akong kaalam-alam sa bagay na ito. Ikaw na malas na babae. Salot sa buhay. Patayin ka. Ikaw na matandang walang kwenta. Araw-araw mo akong sinasaktan. Hindi pa ba sapat? Papupugutan kita? Kalad ka rin siya palabas. Tara. Nandito ka pala sa tabi ko sa lahat ng oras. Kier, napakataas ng paghihintay natin. Ayoko na mawala ka pa. Pwede mo ba akong pakasalan? Fiancé ko na siya. Anak ko rin si Bebe. Aagawin mo pa ba siya sa akin? Hello? Mama ni Bebe. May nangyari kay Bebe. Doktor, kumusta na si Bebe? Anong klaseng mga magulang kayo? Nagpasalin pa kayo sa bata ng dugo mula sa mismong kamag-anak, kaya nagkaroon siya ng matinding rejection ng katawan. Pero buti na lang at naidala niyo siya agad. Kung hindi, baka malala ang nangyari. Dugo mula sa kamag-anak na direkta? Kailangang masalinan agad ng dugo ang bata. Napakabihira ng dugo niya. Tinatawag na panda blood. May kilala ba kayong may ganoong uri ng dugo? Ako. Ibig bang sabihin anak ko si Bebe? Hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Sorry kuya. Totoong anak mo si Bebe. Hindi ko inakalang ganito kalala ang magiging rejection. Patawad. Kasalanan ko ang pagiging makasarili ko. Ako ang dahilan kung bakit muntik mapahamak si Bebe. Kier, si Bebe ang anak ko. Pakakasal ka sa akin. Mula ngayon, tayong tatlo bilang isang pamilya, hindi na muling maghihiwalay. Pwede ba? Sige.